matagal ko ni-request to kay aking kaibigan, si Colonel Lawrence San Juan, which we fondly and respectfully call SJ. Pero siguro na-delay kami dahil hinintay yata na ma-awardan siya ng PMA Cavalier Awardee for Special Operations 2026, like 2 weeks ago lang. Kaya siguro na-delay itong interview. Pero it's an honor and it's a nice opportunity na rin itong interviews, itong series ni, I call him SJ, pero siya ang battalion commander ng Excelsior, 3rd Scout Ranger Battalion. For him to enlighten us about special operations, because first love na talaga special operations, and special operations pioneer talaga siya. Having been the first sniper platoon leader ng Light Reaction Company. Yung unang-una, actually, si SJ is one of the few ng LRC. So SJ, isa-isahin nga muna natin yung badges mo, brother, para maintindihan nila kung saan ka nanggagaling. Yes, sir. Sir, after ng graduation, sir, sa PMA, I volunteered to join the 1st Scout Ranger Regiment. However, nung lumabas yung order ng Army, kahit na after the basic infantry course, I signified yung first priority hanggang third priority na FSRR, ang lumabas, sir, sa order is 2nd Infantry Division. So, medyo malungkot ako nun, sir, kasi nga talagang solid kami nun, sir. Marami kami sa mga class 97 na solid FSRR. So, hindi ako nag-report immediately sa 2nd Infantry Division. Nagkataon lang, nagkita kami, sir, ni Ranger Warren Dagupon. Okay. Sa Headquarters Philippine Army, na ganun din yung sentiment niya. Siya naman, FSRR din yung signify niya, pero ang lumabas sa order ay 8th Infantry Division. So parang nagtagpo kami doon, tapos nag-usap kami na mag-report kami sa FSRR. And during that time, katatapos lang namin ng Scout Ranger Orientation Course. So kilala kami, sir, ng mga staff, ni Regiment Commander, late Colonel Espadero. So bumalik kami doon, kalimutan ko na, sir, kung anong buwan yon. Bumalik kami dalawa ni Ranger Warren Dagupon, tapos diretso kami kay G1. Yung G1 natin nun, sir, si Sir Fred Andres. Sir. So sabi namin, sir, Rangers, anong ginagawa nyo rito? Sir, volunteer kami sa FSRR. Anong problema? Hindi kami, sir, dito inassign. So ako, sir, napunta sa 2nd Infantry Division, si Warren, mapupunta, sir, sa 8th Division. Sabi niya, tama-tama, punta tayo kay late Colonel Espadero. During that time, siya yung regiment commander ng FSRR. So report kami kay sir, kay late Colonel Espadero. Tapos sabi niya, okay. Sabi niya, 110 lang, sir, To Major pa yata nung si Sir Ardo, sir, To Major Ardo. Ardo, sir, Ardo. Class 83. Siya yung G1 ng PA, sir. G1 ng PA. Sabi niya, sige, bigay niyo tong sulat kay Major Ardo. Tama-tama, kasi we are organizing 10, 11, and 12 SRC. So, kailangan namin ng platoon leaders. So, nilagay, kindly extend assistance to 2nd Lieutenant Dagupon and 2nd Lieutenant San Juan to be reassigned with the SOCOM. Kasi noon may SOCOM na, sir. So, problema pa, dahil si SOCOM na naman ang mag-determine kung mapunta kami sa Ranger o sa SF. Pero sabi niya, sige lang, i-submit nyo lang muna to. So, on that same day, balik ulit kami ni Lieutenant Dagupon. Punta kami sa HPA, binigay namin yung letter. Tapos sabi sa amin, very brave kayo namimili kayo ng assignment. Mag-squat-thrust kayong dalawa dyan. Sa bagay, hindi kayo magre-relax dito. So kami, sir, nag-squat-thrust doon sa office ng G1. Siyempre, yung parang lambing na lang sa amin. Sir, nandun na yung, nirescind yung order. During that time, wala pang computer, so typewriter. After 30 minutes, sir, tapos na yung order, hawak na namin. Pero ang nakalagay nga doon, sir, reassign to SOCOM. So from Infantry Division, kung saan kami inassign, to Headquarters SOCOM. So sabi namin, okay lang. At least, andun na tayo, malapit na. Pagkakuha namin ng order, sir, biyahe ulit kami.
na ang tagal pa ng biyahe nun kasi yung expressway, ginagawa pa yan, wala pa yung mga diversion road. Pinagtyagaan namin. Report kami ngayon, sir, ng headquarters SOCOM. Pagdating namin ng SOCOM, gabi na. So sabi namin, sige, bukas na lang. So yung pag-delay na yon, nagkaroon kami ng time, sir, mag-usap pa. Nag-coordinate kami, Bok. Sigurado, bukas tatanungin tayo saan nyo gusto. SF o SR. Pagtanong na SR, ano tayo kagad? Taas tayo kagad ng kamay o hakbang tayo. So nakapag-connive kami, sir, kasi yung mga naunang na-assign doon, talagang yun yung order nila. Kami, dumagdag lang, sir, ni Dagupon. So meron ng 10, sir, na nandun. Sino? Sina Juni? Si Juni, si Late Apura, tapos mga OCS, sir, sila Binalya, si Jessa, si Ramon, SF yun, sir. So, nandun na sila, sir. Kami, humabol lang. So, pagdating na umaga, report na kami, sir, kay G1, SOCOM. Kalimutan ko na, sir, kung sino yung G1 na SOCOM. True enough, sir. Hindi, kay SOCOM Commander. True enough, si sir, General Mayo. General Mayo yung ng SOCOM Commander. True enough, pinatawag niya si G1 SOCOM. Tapos nagtanong, G1, saan mo to i-assign? Ang tanong niya, sinong gusto mapunta sa FSRR? Grabe, ang bilis namin, sir, ni Dagupon. Nagulat lahat. So, dalawa kami, hakbang kami kagad na ganyan, sumunod si Juni, si Colonel Agoncillo, tsaka si Late Apura. Tapos si Jessa, at tsaka si Binalya. So, dalawang OCS, sir, 4 kami na Dalawa na doon ang sa grupo niyang patay. Late Apura, sir. Late Jessa. Jessa, sir. So, hakbang. Sabi, 6. Yung natira, SF. Sa ngalan, Pero lahat naman yung ginawa gusto, sa sir, inyo. na FSRR. So, yun na, tuwan-tuwa na kami, sir. Ayos. Ano na tayo? Tapos, binigyan kami, sir, ng kwarto. Kung ano yung billeting ngayon, sir, yun pa rin yung billeting dati. Pagdating namin doon, aircon pa yung kwarto. Sabi, okay nandito tayo sa SOCOM. Kala ng mga classmate natin, rating. Yung pala, aircon pa yung room. Higa-higa pa kaming ganyan. Si De La Cruz, sir, yung DRC ng LRR ngayon, may dala pang tennis racket kasi mahilig sa tennis yun, sir. Hapon, pinatawag kami, sir, ni CS ng SOCOM, kain. Maya-maya, mayroong sumisigaw na officer. Si Major Tanagan. Saan na yung mga bagong tinyente dyan? Bakit ngayon lang kayo nag-report? Yan. Bukas mag-report na kayo sa Mulabe. Oras kami, sir. Ano yung Mulabe? Yun pala, sir, nag-open na yung schooling. During that time, sir, kinonceptualize yung warrior module wherein both the Special Forces qualification course and Scout Ranger operation course, Scout Ranger course, bago maghiwalay ay magdadaan doon sa initial phase of the training. Di ba may ganun din yung EP noon? Sir. Ngayon, sir, Officer din naputol meron na. ganun din pala. Officer, meron din, sir. So, pinagsama kami, sir. Kami yung class 3, sir, ng warrior module. Mag-report na kayo doon. So, nung time na yun, sir, nung umaga na yun, bumaba na naman kami ng HPA. Dahil katatapos ng stroke, kinuha namin yung gamit namin sa stroke, yung ibang gamit ng ibang classmate namin na hindi na nadala sa area, hiniram na rin namin. So, mga athletic uniform, tent, backpack, etc. Tapos balik din kami ng same day. Pagka umaga, sir, nandun na nga yung truck. So, sinundo na kami. This was 1990, fourth quarter ng 1997. PMA Class 97 si Colonel San Juan. So, parang, sir, October or November. November, sir. November 1997, nung nag-volunteer kami sa SOCOM, tapos nahati na kami ng Ranger tsaka SF, nagkataon na sabay palang magkakandak ng training. So, sabay din kaming nag-join doon sa Warrior Module. So, from headquarters ng SOCOM, dinala na kami sa Mulabe. Kami na lang, sir, yung mahaba ang buhok. The rest, 1 week na sila doon, kalbo, nakatent. Tapos, undergoing sila ng map reading and land navigation training. So, kami pinag-fix ng tent. Tapos, dahil sabi, kagagraduate nyo lang, officer naman kayo, alam nyo na yung map reading and land navigation. I-review nyo na lang yan hanggang bukas. Kasi, on the 7th day, sir? Landnab na. Landnab na. Land navigation na.
So, on the 7th day, sir, so ganun kabilis sir yung nangyari. So, nabigyan kami ng order, na-determine na namin sa FSRR kami, nag-open na pala yung course, so nag-join na kami, nag-fix ng tent, pang 7th day na nung course, kami naman, pang 2nd day pa lang namin, land nav na kami, sir. So, madaling araw, jump off, ay, hapon, kasi day and night navigation, nakabalik kami, sir, ng madaling araw. So napasa naman namin yung land nav, natapos namin sir yung buong warrior module which is 45 days sir. After 45 days, maghihiwalay na sir itong mag-spoke at saka mag-ranger course. So naghiwalay na kami nun sir, kami yung spoke maiwan sa Molabe, continue sila ng specialization nila. Kami sir balik ng San Miguel, Bulacan which is bago pa rin yung FSRR during that time. Kami pa lang yung second class ng ranger na kinakandak doon sir. Kasi kami, nagtagal talaga sa Tanay ang Scout Ranger Training School. So kayo pala yung... Kami sir yung pangalawa. Nauna sir sila Boyk, sila Kaugiran, class 131. Class 131 sir. So kami yung unang class doon sir. Second class. So pagdating namin doon sir, hindi inaccept ng SRTS during that time yung 45 days. Sabi niya, hindi pure na ranger yung nag-train sa inyo doon. Kasi halo sir warrior module. Per day sir, iba-iba yung yung training committee. Ngayong araw, SF, kinabukasan, SR, SF na naman, SR. So yung buong 45 days, palitan sir. So parang hindi in-acknowledge sir ng SRTS. So instead na second phase na kami, balik kami ng first phase. So gano'n na naman sir, map reading, land navigation, individual run, body run, team run, hanggang platoon run. Nagsawa na kami katatakbo doon sir na rough road pa yun. Ang init sir. Ang init, wala pang doon Doon namin sir natapos yung Scout Ranger course. And after a 5-month training ng Scout Ranger course, comes after yung test mission, which is during that time, mainit pa yung Basilan. So, doon kami dinala sir sa Basilan. So, airlifted ng C-130. Land kami sir sa Zamboanga. Ang sumalubong sa amin doon sir, yung mga bagong Kia ng 1st Scout Ranger Battalion. Ni Sir Jess De Losa nun? Yes sir. So, pagdating namin doon sir, yun yung tumambad sa amin. So, ilalagay sila doon sa pinabaan namin sir na C-130. So, grabing kaba na namin. Sa Zamboanga pa lang, grabe ng PSY-OPS na mga NCO hanggang makareport kami, sir, sa Basilan. So, pag-report namin sa Basilan, sir, may mga kumakalat na video So, yung orientation sa amin, video. Video ng Abu Sayyaf. Yung mga ginawa nilang mga atrocities doon. Kasi ito, ang pagpasok kasi ni SJ, ang pagpasok namin, lalo na yung sa kanila noon, 98 na to, sir. Ito na. Palakas na ng palakas yung Abu Sayyaf. And in fact, naging counter-terrorism pioneer siya, naging special ops pioneer, all because kasi in response to the terrorism challenge. Dito na actually nagsimula. Sir. So, natapos namin sir yung doon, yung test mission. We had a very fruitful test mission kasi 4 major encounters. Although namatayan kami sir na isa, yung third senior namin, class yung namin, O3 namin sir, si late Lieutenant Milana. So tinamaan sa dibdib sir during the second encounter namin. So nakagraduate ako. So yan yung una kong nakuhang kurso. Hindi, ikwento mo nga muna naman yung munang bagbagan mo. Kasi mga sumunod mong bagbagan, ito sir, maganda. Actually sir, yung first encounter ko maganda. Na-delay yung test mission namin because there is an pending election sir. So instead na nagdiretso kami ng test mission, nag-election duty muna kami. So kami nun, bago pa lang. So hindi namin alam kung anong gagawin. May kabady kaming company, 10 Scout Ranger Company. Kami paduyan-duyan lang nun sir Sabi, basta magbantay. So doon lang kami sir. Nasa isang barangay kami dito sa sa Calvario, Barangay Calvario. So relatively safe naman doon sir. Pero pinag-secure kami doon. Then after ng election, balik kami sir ng headquarters ng 1st Scout Ranger Battalion. Then a few days after, binigyan na kami ng pagdating namin doon sir, nag-standby pa kami. Dahil naka-standby kami,
nainip ako, sir. Hindi man ako naninigarilyo talaga. So, ang ginawa ko doon, dahil wala pa mga cellphone nun, sir eh. So, pag nag-standby, standby talaga. So, duyan-duyan lang ako. Ang ginawa ko, nanghingi ako ng sigarilyo. Daming sunod-sunod na sigarilyo talaga. So, siguro, dahil umina yung resistensya ko, sir, na-hospitalize ako, sir. So, nadala ako sa Southcom Hospital, which is now the Westmincom Hospital. So, nadala ako sa Southcom Hospital, tinangkaso ko, tapos nagstay ako doon for almost a week, mga 5 days, sir. And then, dinalaw ako ng mga teammate ko. Sila Sergeant Nicolas, and the rest. Nicolas? Nicolas, sir. Yung 4th company, sir. Tropa ko. Yes, sir. Ano siya nun, sir? PFC siya nun, sir. Nicolas, mga organic, sir. So, dinalaw ako doon, nakipagkwentuhan, and then, in-announce nila na, sir, pinapasabi ni course director, graduate ka na rin kasi nakatungtong ka na ng basilan. Hindi mo kailangang pilitin bumalik kasi mamaya, sir, jump off na. Sabi ko, hindi. Baka niloloko lang ako ni course director, baka mamaya recycle ako nito. Hindi, magpaalam ako. Mo? Si then Captain Oriel Pangkog, sir. Yan eh. Shout out, Sir Pangkey. Product ako, sir, ni General Pangkog, sir. So, nagpaalam ako sa hospital, sir. Pinayagan naman ako. So, pero hinang-hina ako na, sir. Inaakay ako. Sobrang payat ko. Payat na nung nag-ranger. Nagkasakit lalo ako pumayat. So, inaalalayan lang ako, sir. Sakay kami ng Wisam. Sinundo kami, sir. Balik ng Kapatagan Grande, kung saan yung headquarters ng 1st Scout Ranger Battalion. Ang gamit ko, nakafix na, sir. Nagkataon, ang team ko, sir, ay in charge sa 90RR. So, 90 recoilless rifle. And compelled kami, sir, bawat member, magdala ng tig-tig isang bala. So, pati ako, may nakalagay na isang bala, sir. Sabi ni Nicolas, sir, kaya mo ba talaga? Kaya yan. Basta alalayan nyo lang ako. So, naging lenient naman, sir, yung body company. So, inauthorize ako, sir, ng parang umpire na every halt, pwede akong matulog. Pwede ako magpahinga. So, ako, authorize ako, sir, matulog nun. Pero, sa ranger talaga, violation siya. So, SOP sa ranger, kapag nag-halt, dapat naka-security. Pero during that time, dahil naintindihan nila, galing ako ng hospital, inauthorize ako na magpahinga every time na mag-halt. So, jump out kami, sir, gabi. Yung nilalagay sa akin yung backpack. Yung nilalagay sa akin, sir, para ako matutumba eh. Ganun ka kahina noon? Sir, inang-hina. As in, alalay talaga, sir. As in, tapos lalakad ka pa, medyo talaga yan. So, karga, sir. So, dito kami, sir, sa Makiri area eh. Sampinit Complex papasok. Yan yung una naming target. So, from batalyon, naglakad na kami nun, sir. Wala nang sakay ng vehicle. Doon lang yung target, malapit lang. So, baba kami, sir, ng headquarters ng batalyon. Lakad na kami. Hanggang makapasok na kami, sir, ng Sampinit Complex. And then, every time nga mag-halt nyo, nakakapagpahinga naman ako. Hanggang sa mag-umaga na, sir, doon na talaga hindi ko na makaya. Kapag halt ko, nakakatulog na ako, sir. Tulog, gisingin ako. Hanggang sa ma-reach na namin, sir, yung first objective namin. So, from the first objective, nag-harboring na kami doon, sir. So, harboring, nakapahinga ako, sir, buong gabi. And then, pagkagising namin ng umaga, nililigpit namin yung gamit. May ahas doon sa tinulugan namin. So, itong teammate ko, inatempang patayin. Yung platoon sergeant ng 10 company, sir, siya yung in charge sa amin. Kalimutan ko na yung pangalan nun, sir, eh. Wag niyong patayin. Prepare kayo. May enkwentro tayo mamaya. Mapamahiin, sir, eh. Wag niyong hakbangan. Basta mag-prepare kayo. May mangyayari mamaya. Yan yung salita niya, sir, eh. So kami, sir, ligpit. Parang wala lang. Parang FTX lang nga, sir, eh. Yung mga organic, medyo sanay na. Iba yung kilos nila sa amin, sir. Alam na nila kung may nagpaparamdam. Sir. Iba yung kilos ng mga organic, sir, eh. Kahit mga PFC lang, corporal. Kami na mga talagang wala pang experience, iba rin yung kilos namin. So ako, ligpit lang ako. Mamaya, meron ng sir, merong bulungan sa radyo. Ito na yung team ni Ranger Dagupon. Si Warren Dagupon. Nakita na silang tracking. So kami nag-alert na. Hanggang sa may nakita na sila, sir, na pagkain na naiwanan. Kanin, sir, na bagong kanin, tapos naiwanan na. So yun, sir, alert na. Ang kasama naming platoon leader ng 10 company, si First Lieutenant Martinez, class 95, sir. Pero maagang lumabas to ng sir, service.
Sabi niya, prepare tayo. Magpatrol lang tayo kasi hindi pa determine kung saan yan pupunta pero malapit kasi sa amin sir eh. So siya yung magdadala, tapos tinas niya yung team ko na maiwan doon, kami yung magbantay ng harbor area. Sabi ko, okay sir. Dahil nasa amin din yung 9TRR, pinuesto ko sir yung 9TRR. Itong si Nicolas at saka si Michael Landicho, PFC Michael Landicho. Nasa UK na ngayon. Sir, nasa UK sir. Oo. Teammate ko yan sir. Mga friendship. Ano kayo sir, teammate ko yan. Snappy yung dalawa. Itong si Arnel, dahil sanay rin sa operation na, ngayon sir, forward kami doon. Kayo na mag-fix ng natin, ng area. Ilatag mo sir yung dyan, 9TRR, tapos mamaya, skirmish lang tayo. Sige, sabi ko. So, nag-initiative si Nicolas. Dinala niya si, binadihan siya ni, Michael Landicho. Forward sila doon. Sila Lieutenant Martinez, yung dala niyang combat group, at saka yung isang team ko, yung kay Ranger Jessa, yun yung lalabas. Kami lang may iwan doon. So, nag-ano sila doon, sir, nagbi-briefing. Bago umalis sila, Lieutenant Martinez, tumatakbo silang ditso. Ako naman, pa-forward na kasi susunduin ko na sila. Sinusundan ko yung trail. Meron pang dumi doon, sir. Sabi ko, grabe naman dito, padumumi. Sabi ko, ganun. Tapos, abante ako. Nakita ko silang ditso, tumatakbo. Tapos sabi, kapit siya dun sa yung rifle grenade, sir ba? Yung, di ba may case yan? Yung mahaba. O, yung mahaba, gumaganong-ganon. Inawakan niya. Sir, balik. May kalaban. Ako noon, dahil bago lang, kalaban, balik lang ako, lakad lang ako. Tapos pagdating ko sa gitna, sabi ko, sir, sabi ni PFC Landicho, may kalaban daw. Yung organic, sir. Sabi ng maneuver. Kami wala pa. Ganun na kagad, sir. Maneuver na kagad, pwesto, tahimik. Ako, dandala ako, balik ako sa pwesto. Tapos tinitingnan ko silang ditso. Saan si Nicolas? Andun sa sapan. Ba't mo iniwan? Nag-violate ka ng body system. Pinapagalitan ko siya, minamala siya sa akin, sir. Etong SAP na classmate namin, galing sa isang team, sa team ni Jessa, lumapit sa akin, sir, dito ako mo pwesto. Baka magka-upakan. Siya na nakagunner siya, sir. Pwesto siya doon. Pag pwesto, maya-maya, may putok, sir, intermittent na putok. Tok. Ang inisip ko, sir, nakita ng Abu Sayyaf si Nicolas. Nung nakita siya, pinutukan siya. Tapos ang nasa isip ko na nun, baka kung ano na yung ginawa sa kanya. Lalo kong sinisisi si Landicho. Sabi ko, iniwan mo si Nicolas. Itong SAP ngayon, tumayo na. Sir, putukan ko na. Sige, putok kami. May gumanti na, sir. Grabe na yung putukan. Sabay tahimik. Iramdam ulit. Nung tumahimik, may tumatakbo. Here comes PFC Arnel Nicolas. Pumuto siguro. Ang itim-itim ni Arnel. Grabing buko. Ripas pa si Arnel. Doon siya nag-slide sa akin. Naman sir, putukan naman. Putukan. So ito yung first encounter ko sir, na kumpleto, package sir. Nakatawag ako ng Medivac kasi yung nagputok kami sir ng 9TRR After ng machine gun, ng 60, pumutok sir yung yung 9TRR. Si naman to, Corporal Promise. Assigned dati sir sa 2nd Division pero Bicol area pa. So putok siya ng isa, tapos nakita ko, nakaupo na, naninigarilyo. So minalas na naman sa akin, nag-enkwentro na tayo, nagsigarilyo ka pa dyan. Hindi na niya ako pinapansin. Pagtingin ko, kaya pala sir nakagano na. Wounded pala sir. Hindi niya natanggal yung paa niya sa back blast area. Ito sir, sunog to. Yung mga tela, kumapit na sir sa balat. Umupo na lang siya na ganyan. So nag-sorry ako sa kanya. Sorry, sabi ko, hindi ko alam na na-wounded ka pala. So nakatawag ako sir ng Medivac. Nakatawag ako ng Field Artillery Support. And then, yun, nag-forward kami. Nag-assault kami doon. Pero wala na kami inabutan sir. Yung patay nila, yung putok, galing sir kay PFC Nicolas. Natumba niya yung dalawa. So, puro dugo doon, sir. Pero nahila sir kasi ang tagal ng namin, assault namin. So pagpunta namin doon, ang tinaguan pala nila, yung mud paddle ng Kalabaw. Na Sino si Nanik, tsaka sila dito? Sir. Tuyo na. Silang dalawa, doon pala. So nagkukwentuhan sila doon. Ngayon, nakita nila, may dumadaan na hindi sila nakita. Akala nila, tropa. Hindi, tropa yan. Naglalakad. Nakaitim sir eh. May iba na yung uniform, tapos meron ng RPG.
Doon na sila nagdapa. Sabi ni Nicolas, kalaban na to. Wala tayong RPG. During that time, sir, wala tayong RPG. Ayun, sir. Yun yung kalaban na umalis doon sa pwesto nila Ranger Dagupon. So, umikot doon sa lugar namin. Sakto may trail. So, itong si Nicolas, nung lumagpas na yung more or less 30 na kalaban, nung lumayo na, doon niya pinabalik silang Dicho. Bumalik ka doon. Sabi mo kay team leader sa akin, may kalaban. Kaya tumatakbo, sir, silang Dicho. Ang problema, pag takbo niya, Tumapalampag. gumagalaw yung maingay, bumalik sir yung dalawa. Kasi nadinig yung gumaganon. So, naalarma yung nasahulihan, bumalik sir dun sa pwesto niya. Si Nicolas naman, ang inisip niya, baka nakita siya. Pero siya, nakatutok na sir. Nung lumapit na sa kanya, yun yung nadinig namin ng putok. Siya yung nakauna sir. Bata ko yan. So, dalawang sir, body count ni doon, ni Arnel. Pero nahila sir ng kalaban. Nung tumigil yung putukan, nag-ceasefire, yun yung tumakbo naman siya. Yun yung kwento behind dun sa sa pesto niya. So yun yung ko sir, first encounter ko. And then nagkaroon ng second encounter. Nandali mo na. Ito yung first episode. Ito yung pagbabalik ni yung una yung may popular demand kasi itong Ranger SJ series kasi yung pinost ko God Save the Queen pa yung mga Yes, sir. ang daming natuwa. Ito yung mga pagbabalik ng mga kwento. Yan ang first episode.